Natin yung basahin. Joshua chapter 1 verse 8. Lahat ng po ba sa malakas siya ngayon? Amen. Joshua chapter 1 verse 8. Ready, read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. At tayo po muna sandali nga yung mga punti, tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa mga nasa langit, unang-una po ay humihingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkakasalang nagawa at pagkukulang laban sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na magamit na mapagsalita dito sa unahan. Bagaman Panginoon ay hindi perfecto, hindi kagalingan sa pagpapahayag ng iyong salita ay pinili mo po, Panginoon, para mapagbahagi ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, kayo pong siyang gumawa, umilos sa aming kalagitnaan. Dalangin ko din po, Panginoon, ng bawat salita na lalabas sa aming bibig, kayo sa inyong po itong nagaling, at akal pong bigyan ng knowledge of wisdom, Panginoon. Kailangan pong dalangin, hindi nyo may salamat sa Panginoon Panginoon. Amen. Maraming mga okay. Muli sa pong magandang umaga sa bawat isa. Ang ating pag-aaral ngayon ay Bible reading na sinasabi nga po dito na kailangan po natin ito basahin araw at gabi. So, sa social media, lalo ito latest na kakapanood ko lang kagabi na may bagong labas na series sa Netflix, diba yung Squid Game Part 2 o yung Season 2 o ano man tawag doon na kapag tayo bilang isang tao na kapag may sinusubaybayan tayo na isang series o movie, talagang excited tayo, di ba? Kapag sa Netflix, di ba, may mga date yung kung kailan silang mag-release ng bagong tawag dito, bagong episode. So tayo parang malayo pa, excited na. So nakikita natin na tayo willing sumubaybay kung talagang gusto natin. Pero nakakalungkot, yung sinabi ng Diyos, salita niya, ng Biblia, o Bible, ay kailangan natin basahin araw at gabi, kaya hindi natin ito nagagawa. So, maaaring ang bawat isa ay dito na nakakain na ng mga santiputan o ng pagka-busy natin sa iba't ibang bagay, kumbaga, nawawalan ng priority yung utos ng Diyos. Tama ba? So, ngayon nais kung makita ninyo na kung ano yung itinuturo sa atin ng Biblia. So, una ay the Bible teach us salvation. Makikita natin sa social media na talagang talamak, napakadaming false prophets, false teachers na kung ano ng kanilang tinuturo. So, kung tayo ay walang alam sa salita ng Diyos, maaari tayo madaya. Kung kaya talaga napakahalagang basahin ng Biblia para tayo lumakas. So, kung tayo ay basta lamang makikinig, wala tayong sariling pag-aaral, ay hindi malabo na tayo madaya ng kalaban. So, ang kalaban ng Diablo, si Satan, ay talagang napakamapandaya. Sabi nga, ay kahit sino pwede gamitin. Lalo lang social media. So, pero kung tayo tunay na nagbabasa ng Bible, makikita natin kung ano ba yung tunay na kaligtasan, ano ba yung tunay na kaparmaraanan para tayo maligtas at mapunta sa langit. So marami nagtuturo ng kaligtasan daw sa pamamagitan ng gawa. Marami nagtuturo ng kaligtasan ay sa pag-alig ng reliyon, pagpapabautismo. So kung tayo ay walang knowledge patungkol sa Biblia at sa kanyang sinasabi, sa salita ng Diyos, maaaring tayo maniwala. Kasi kung makikita natin, bukod sa napakagandang lalaki, napakagandang babae ng mga nangangalit sa social media, napakagaling nila magsalita. Hindi ko tulad, nawaya talagang nahukutan pa. Diba? So, yun nga, kaya kailangan, kaya mahalaga, nabasahin natin ng Biblia kasi dito, sa Bible, tinuturo yung tunay na kapamaraanan para tayo maligtas at mapunta sa langit. So, pangalawa, kaya tayo parang matibay o matatag. O, the Bible teaches us to be strong. So, saan tayo lalakas? Siyempre, sa ating pananampalataya. Kasi di ba, tinuturo ng Biblia para tayo maligtas, kailangan nating manampalataya dun sa ginawa ng Panginoong Jesus, dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya ay nahirapan,
pinahirapan doon sa Krus ng Kalbaryo, namatay, niliging at muling nabuhay. So tayo, bilang mananampalataya, sinasabi natin na tayo ligtas, so kailangan natin lumalim o tumatag ng ating pananampalataya. So kung tayo patuloy ng babasa ng Biblia, sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 2, na as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So talagang sinasabi dito na ang isang bagong mananampalataya o ang isang bata ay talagang ninanais niya palagi ang gatas dahil ito makakapagpalago o makakapagpalakas sa kanya. So ganun din tayo bilang lalo na dun sa mga babagong mananampalataya. So para tayo tumibay, lumago, tumatag, lumakas sa ating buhay pananampalataya, kailangan natin palaging naisip na makakain ang ating spiritual na buhay. So kailangan natin palagi, so paano natin pakakainin? Yun ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So paano tayo lalago kung panay physical lang natin pinapakain? Sabi nga dito sa Joshua 1:8, day and night, 2 beses lamang. Pero tayo, bilang isang tao, di ba ilang beses ba tayo kumakain? Umagahan, tanghalian, hapunan, meron pa dyan mga merenda, may midnight snacks pa. So kung ating susumahin, mahigit sa 3. So kung titingnan natin, ay talagang mas lamang yung ating physical kaysa sa ating spiritual. So, 2 beses lang lang inutos dito ng Diyos na tayo magpasa. Ang masama nito, kung nakakalungkot, ay napapabayaan pa natin. Kaya tayo yung hihina. So, kaya talaga napakalaga na magbasa tayo ng Biblia para tayo lumago, tumibay, at syempre, so makikita natin na habang tayo nagbabasa ng Biblia, ay makikita natin yung mga pinagdaanan ng mga sinuunang mananampalataya. Talaga napakahirap. At kung natin itong ikukumpara sa panahon natin ngayon, eh maaaring wala pa ito sa kanilang kaligtingan. Pero ganun pa man, kaya talagang napaglabanan nila. Kung baga napagtagumpay nila, sabi nga ni Apostle Paul, di ba? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. So talagang napakabuti ng Panginoon. Ganyan pa man, kahit maging buhay man nila kapalit, eh sila yung patuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero tayo ngayon, konting persecution, konting makapagalitan ng magulang, tayo ay talagang hindi para sa gawain. Pero samantala ng mga sinaunang mananampalataya, maging buhay man nilang kapalit, ay talagang hindi sila napigilan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So pangatlo, kaya the Bible teach us to submit to God. So makikita natin ngayon ang mga kabataan, especially sa mga kabataan, yan, diba, itong youth anniversary. So makikita natin na baliktad na ngayon sa panahon ngayon. Ang magulang na sumusunod sa mga anak at hindi na yung mga anak ang sumusunod sa mga magulang. Tama ba? So makikita natin, pag-ayo ng ulam, pagluluto pa ng panibago para magustuhan, para kumain. Pero sa lungat, sa tinuturo ng Biblia, sabi nga ng James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So kapag tayo ipapasakop, kaya ito, isang makikita rin natin, ito ay isang problema sa ating lipunan ngayon. Na kapag ang isang tao ay tinatama, ay kinokorek sa kanyang pagkakamali, ay siya pa nagagalit. Pero mali. Sabi nga ay kapag tayo ay ipapasakop sa may ikaw sa ating magulang o sa Diyos o sa ating pastor, kapag tayo nagkakamali, kapag tayo nagkakasala, kapag tayo pinagsasabihan, kapag tayo tinatama, ay tanggapin natin natin pagkakamali ang ginawa. Kasi hindi naman tayo magsasabihan kung wala tayo nagawang mali. Diba? So sabi nga, kaya every correction is not an argument. So kapag tayo tinatama, huwag na tayo mapag-argumento, huwag na tayo sumagot. Tanggapin na lang natin sa ating sarili na tayo yung nagkamali. Kasi wala naman taong perfecto. Lahat tayo yung nagkakasala. Diba? Sabi sa Romans 3:23. So, kaya kapag tayo tinatama, ay magpasalamat tayo. Dahil ibig sabihin nito na tayo ay mahal ng tao na nagtatama sa atin. Kasi hindi mo masasabing mahal ka ng isang tao na kapag alam mo, na alam niya na gumagawa ka ng mali, ay hindi ka pa rin niya tinatama o kinukonsinti ka pa. So, ang nais lang niya sa iyong buhay, mapariwara ka. So, kaya tayo, kaya magpasalamat sa mga taong itinatama tayo. Kahit na sa kabila nun ay alam nila na tayong nireklamo, tayo magagalit pa sa kanila. Kasi ganoon ang tao eh. Sila na ngayon tinatama, sila pa yung galit. Sila pa yung may lakas ng loob na magalit. At maaaring
nakapagsalita pa sila ng hindi maganda, doon sa tawag tatama sa kanila. Pero gayon pa man, di na tayo nakakaalam at nakakakita na mabuti, patuloy lang. Patuloy natin silang itama kahit maalam natin sa ating sarili na maaaring hindi nila yung tanggapin. Na maaaring tayo masabihan pa ng masakit na salita. So, ito ba? Kung talagang tayo ay nagpapasakop sa Diyos, ay dapat tayo, habang nagbabasa ng salita ng Diyos, ay nakita natin yung kanyang mga utos. Sinasabi doon na magsulmiling ka, tumanta ka, na sa ikalulugod sa harapan ng Diyos. At kung ito hindi nakikita sa iyong sarili, o hindi mo nakikita sa iyong sarili, ay baka hindi ka tunay na nagpapasakop. Kasi yung ibang kabataan, yung ibang Kristiyano, ang daling mag-post sa Facebook, sa story, ng kanilang mga achievements sa buhay. Honor ako, with honor ako. Pero ang tanong, anong ginagawa mo para sa kalulungkian ng Panginoon? Di ba? So parang ang dali ipagyabang sa social media ng ating mga achievements, pero bakit hindi natin may pakita sa kanila kung anong ating ginagawa para sa Panginoon? Kung makikita natin, especially sa mga kabataan, kasi syempre sila yung mga pumapasok, high school, senior high school, college, kapag sila may achievements, kapag sabihin natin nanalo sa isang kapatid pala, nanalo sa isang competition, nagwagi o nag-champion sa sports, di ba? Agad-agad nilang pinopost, pinagayabang nila, pero ba't hindi ang pagmayabang mo, yung pagsusolving, yung pagkanta mo sa choir? Diba? Mas maganda ipakita yun sa ibang tao kasi hindi natin alam kung paano mauusap ng Diyos sa buhay ng iba. Kasi hindi natin makikita o hindi natin alam kung sino at kung ano yung denominasyon ng mga kapanood o makakita ng iyong mga post. Maaaring mo misinterpret ka pa. So, kung kaya mas maigi, mas mabuti na ang ating bahagi ay salita ng Diyos. Amen. Nang ating post sa Facebook ay hindi puro kalokohan. Mag-post din tayo ng mga words of God. Diba? So gamitin nga natin yung social media natin sa mabuting paraan, hindi sa masamang paraan. So pangapat, kaya the Bible teach us to stay in the ministry. So makikita natin, yun nga na nabanggit ko kanina, kahit na gaano kahirap at sa mga apostoles at sabihin natin sa panahon natin yun, napakahirap na manguna sa gawain ng Panginoon. Kasi andyan yung mga manlilibak, andyan yung mga problema, lahat ng tao may problema. At syempre, napakahirap pa na yung maging isang pastor. Kasi sabi nga, ay yung mga members sa church ay iba't ibang ugali. Hindi mo alam kung paano mo i-handle, o ganito o galing to, yung ganito. Syempre, hindi mawawalan diyan kuminsan ng miscommunication o hindi pagkakaintindihan. So ikaw bilang ikinamumuno, bilang pastor, syempre, isipin yun. Yung problema ng iyong membro, magiging problema mo na rin yun. Diba? Kasi ikaw yung namumuna, ikaw yung namumuna. So, pero gayon pa man, kahit napakahirap magpastor, kahit napakahirap ng dinanas ng mga sinaunang mananampalataya, ng mga apostoles, sila ay nagpatuloy. Kung yung problema yun, yung mga pagsubok ay hindi naging hadlang para sila magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Bagamat ang kanilang yung mga problema na kanilang nalampasan, yun yung naging mas matibay sila, naging mas malalim ang kanilang pananampalataya, kanilang pagtitiwala sa Panginoon, kasi nakita nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Kung paano tinulungan ng Diyos, paano sila dinabayan doon sa mga problemang iyon. So, tayo manatili sa misteryo ng Panginoon. Hindi naman porque tayo may problema, tayo iaalis na. Kasi sabihin natin na may nasabing masama sa atin ng kapatiran, kaya agad-agad ka na mawawala sa misteryo. So, alalahanin natin palagi, tayo ay hindi perfecto. Maaaring makatanggap tayo ng masakit na salita at maaaring tayo rin ay makapagsabi sa iba ng masakit na salita. Pero gayon pa man, ang Diyos ay matulungin, ang Diyos ay tapat at handa ang Diyos na magpatawad, kaya tayo nagkakasala. Walang taong perfecto. So, kahit ikaw mismo, ay huwag mong isipin na hindi perfecto. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, nakakagawa ka ng kasalanan, pero kita mo, ulit-ulit kang pinapatawad, pero bakit ikaw hindi ka makapagpatawad? Masabihan ka lang na masakit na salita, alis ka na sa choir ministry. Hindi ka nasasama sa pagsusolving. Diba? Iniiwan mo, hindi yung kapatiran, kundi ang Panginoon. Kasi nilagay ka ng Panginoon sa kanyang ministeryo, tapos sa simpleng salita, sa simpleng problema, ay nagawa mo ng iwan.
ang Panginoon at ang kanyang gawain. Panglima, the Bible teach us to stay away from the wrong people. So, hindi lahat ay dapat nating samahan. Diba? Sabi nga dito, ito para sa mga kabataan. Kasi, pumapasok sa eskwelahan, madami nakikita, napakagandang babae, napakapupoging lalaki. Kung talagang makapasabi ng love at first sight, kasi karamihan ganon. So sabi dito sa 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So hindi porket maganda, matalino, mayaman, may effort, ay agad-agad mo nang susugaban. O agad-agad mo nang liligawan o sasagutin. Tingnan mo muna kung pares kayo ng pananampalataya. Kasi baka mamaya, maaaring habang nililigawan ka pa, o nililigawan mo yan, yung taong yan, maimbitahan mo sa church, manambahan, pero ang tanong, sa long term, kapag sinigot ka na, kapag naging magkasama na kayo, ang tanong, mananatili pa rin ba kaya yan? Kasi minsan, nagiging wrong motive na, kaya sumasama yung isang tao sa iyo, kasi hindi pa kayo kasal. Pero paano kung pagkakasal na, andyan lumalabas yung tunay na dahilan. Maaaring pagkasal na kayo, hindi mo na matikpon sa bahay simbahan. Kapag dating ng araw na linggo, ikaw na lamang mag-isa sumasamba. Wala nang yung partner. Bakit? Kasi nagpo-focus mo o nananambahan dahil sa iyo. Hindi dahil sa Diyos. Yun yung masama. Yun yung masakit. Kaya dapat ay piliin natin na maigi kung sino yung dapat nating ligawan o sino yung dapat ng ating sagutin. Sabi pa dito, sa Psalms 1:1, sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So kaya dapat tayo, bilang tayong lahat ay Bible students, dahil tayo lahat ay nag-aaral ng salita ng Diyos, so tinuturo dito kung sino yung dapat natin pakisamahan. So, walang problema kung makisama ka sa mga barkado mong believers. As long as meron kang purpose na sila ay makakayo sa gawain ng Panginoon at sa Panginoon. So, kapag tayo ay bumabarkada, ay dapat nandun yung mindset na ipag-pray natin sila para sila ay makasama natin sa pananambahan, para ma-sharean sila ng salita ng Diyos. Kasi tayo, as a Baptist, di ba kapag tayo ay nagsosolminik, yun naman yung muna natin pinangangaral yung kaligtasan. Kasi wala nang iba pang mas higit o mas importante kundi yung sa kaligtasan. So last, at overtime na, kaya the Bible teach us to success. Sabi nga dun sa huling verse ng 1:8 na for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kasi makikita natin kung ano yung buhay natin noon, sa buhay natin ngayon. Noon na tayo hirap na hirap sa buhay, kasi tingnan ninyo, kapag may mga handaan, kapag may mga celebrations, parang tinatamad na tayo magpunta. Bakit? Kasi yung handa naman doon, halos araw-araw na natin nakakain. Hindi na tulad ng unang panahon. Noong unang panahon, ang ulam, araw-araw isda, gulay, tuyo, sapsap. Minsan na lamang makatikim ng mga karne, ng mga manok kapag may handaan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, nagkabaliktad na. Kung kailan na lang natin gusto yung kumain ng isda at gulay, tsaka na lang natin yung kinakain. At halos araw-araw, karne at manok ng ating inuulam. So nakikita natin, sa pagpapatuloy natin sa gawain ng Panginoon, sa pagbabasa natin ng kanyang salita, kaya nakikita natin yung mga pagtatagumpay natin sa ating buhay. Kasi hindi lahat ng tao ay meron kung ano meron tayo. Matuto tayo makontento. Kasi yung iba, mayaman na, mapera na, nagagawa pa magnakaw para mas yumaman. Pero tayo bilang isang Kristiyano, kailangan natin makontento sa kung anong meron tayo. So, ayun. So, dito na po nagtatapos ang aking small devotion. So, tayo po lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. Patuloy mo ka, Puti, tayo na lang.
Dami ng Diyos, ano nasa langit, salamat po sa pribilehyo na magamit, makapagsalita dito sa unahan sa pulpito upang pangarap ko ng salita, bagaman Panginoon na kulang pa po ang aking kalaman at hindi pa po ganun kagaling na magsalita, ito po ginagamit para po sa mga gawain. Kailangan ko po Panginoon, na kayo po siyang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa at ang iyo pong mga salita na hindi yung worship ko ay tulino sa puso't isipan ng bawat isa. Wala mo pong dalangin, hindi mo salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.